Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating programang Manage Life Radio. Sana po ay okay kayo dyan at sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor, maging sa ating mga estudyante sa Manage Life. Classes natin tulad ng Think and Grow Rich. Patuloy po tayo mag-aaral at huwag panghinaan ng loob. So umagang ito ay pag-uusapan natin ang philosophy ni Jim Rohn na sinabi niyang there are half dozen things that brings 80% difference in our life. Ano ba itong half dozen things? Half dozen things supposedly is 6 items. Pero dito po, 5 lang po ang kanyang things or items na binanggit sa atin. Ba't pag-usapan natin ito isa-isa? Alam ko pong malaking tulong ito sa atin. Number 1 po is philosophy. Una po sa listahan ni Jim Rohn ang philosophy. Bakit po philosophy? Kung ang tao hindi magbabago ang isip, walang magbabago sa buhay niya. No? Kung ang isip natin ay negatibo, kahit gaano pa kapositibo ang pangyayari sa buhay ng tao, negatibo pa rin yan. No? Negatibo pa rin ang kanyang approach. Kaya palitan po natin itong ating philosophy. May iba na hindi talaga nag-start ng negosyo kasi takot nga. Kasi yung philosophy nila, magninegosyo ka, maghihirap ka rin, di ba? Malulugi din yan. So, what will happen eventually, mangyayari talaga yung kinatatakutan nila kasi nga, yun ang pinaniniwalaan nila, no? Yun yung philosophy na meron sila. Ito po yung mga philosophy na nagsasabotay ng ating paglago, ng ating success. Don't allow any philosophies to sabotage your success. Philosophy in the first place is very important because it will affect the whole being that we have. Kasi dyan po nag-uumpisa ang lahat. Kung ating philosophy, pagdating sa pera is, pag marami kang pera, magiging masama ka. That's your philosophy. What will happen eventually? You can never achieve greater amount of money kasi nga yun ang pananaw natin sa pera. Maaari sabihin mo, hindi naman talaga hindi ko naman talaga birthright yung abundance. Abundance is not my birthright. Hindi naman talaga ako dinisenyo para yumaman. If that is your philosophy, never expect that you will have abundance in life. Or maaari sabihin mo, alam mo, wala naman talagang yumayaman dito sa profession na meron ako. Yes, probably you will think of that and it will happen to you because whatever you think and conceive, you can achieve. Kung iniisip mong ganun talaga, din yun ang mangyayari sa'yo. Umaaring sabihin mo na, alam mo, kawawa ako. Kawawa talaga tayo, no? At kung maaaring titingnan natin yung mga mayayaman, sabihin natin, yung mga mayayaman, nagpakasasa sa pera, mga masasama. You will never have enough money the same as they have, no? Bakit? Yung philosophy natin patungkol sa pera is mali na, no? Maaaring sabihin mo, hindi naman talaga ako pwedeng maging millionaire. Kung ganun po ang pag-iisip natin, eventually it will become what we are. So be careful of our philosophy. Change our philosophy and eventually it will affect the whole being that we have. Anong mangyayari niyan? Yung philosophy natin, yun po yung tinatawag nating pag-iisip natin. No? Yun po yung pag-iisip natin. Kaya don't be sabotaged by your own philosophies. Pangalawa po sa listahan is attitude. Attitude po, ito po yung ugali natin. No? With regards to pera, to money, how will we react on it? How will we show our feelings on it? Galit ba tayo sa pera o meron ba tayong ibang emotional attached sa isang issue ng pera? Kaya po problema yan. Why? Because attitude simply is the other part of our life. No, hindi po yan yung thought, hindi po yan ang yung thought. Ito po yung feelings. Kung titingnan niyo po, kanina philosophy, it's more on the thought, no, pag-iisip. But the attitude is what we call the feelings that we have. What we feel about the rich people, what we feel about the poor people, what we feel about this the scenario that we are facing or the cases that we are facing. Now, kung attitude po natin dyan is pangit, no? Ibig sabihin ng pangit, pagdating ng pera, waldas ka ng waldas kasi nga I have to reward myself. Kung yun po yung attitude natin patungkol po sa resources, ay mahihirapan po tayo mga kapatid. Kung halimbawa ang attitude natin patungkol sa pera is ubos-ubos biyaya, bukas-bukas na katunganga, now, wag po tayong umasa na may mangyayari sa buhay natin. So kung attitude po natin sa pera is talagang hindi natin inaayos, hindi natin tinitingnan kung ano ang nangyayari nito, wag po tayong umasa
na dadami yung perang yan. Mauubos at mauubos yan. Pangatlo po sa listahan natin is activity and labor. Bilisan po natin kasi maubusan tayo ng panahon. Activity and labor. Trabaho po, hindi po sapat na hanggang wishful thinking lang tayo. Nag-iisip tayo, sana, I wish, wish upon the star. Kung hindi naman tayo gagawa ng aksyon doon sa ating mga hinahangad, don't expect na meron pong darating sa buhay natin. No? Hindi tayo aasa na merong perang darating o merong abundance na darating kung hindi naman tayo magtatrabaho. Sabi nga ng kataganan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan talagang gumawa. Action is very important. Kung titingnan niyo po dito sa unang binanggit ko, ang una pong talagang baguhin is philosophy, thought. Kasunod po is feelings. Kasunod po is action or activity or labor. At yun po ang maghahatid ng magandang resulta. Now, kung titingnan niyo po, tingnan niyo lang po yung pagkasunod-sunod, no? Kung ang isip natin ay positibo, ang atin pong feelings ay positibo. At ang atin pong action is positibo. At ang resulta ng ating makukuha ay positibo rin. Ang tawag po niyan is TFAR. No? T stands for thought, F, feelings, A, action, R, result, TFAR. Kung titingnan natin from philosophy, aapekto yan halos lahat. Kaya napakahalaga po na pag nabago natin ang ating philosophy, baguhin din natin ang ating attitude, ang ating feelings, baguhin natin ang ating activity and labor, and pang-apat sa listahan ko ay baguhin natin ang ating tinatawag na result. Check your results often. Yun po yung number 4, no? Check your result often. Paano yan natin gagawin? Ito po ang tanong ko. Pagdating ng sahod, nagtatanong po ba kayo, saan napunta lahat ng pera ninyo? Nagtataka po ba kayo? Bakit naubos? Hindi mo alam kung saan mo nagastos. Yun po ang sagot. Dahil hindi natin chine-check ang ating result, kaya hindi po natin alam kung saan napupunta. Yun po ang resulta na ating natatanggap dahil hindi natin sinusuri kung saan napupunta ang ating mga pera. At maging ang resulta ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Kung pabagsak man, dapat suriin natin kung pabagsak ba yung buhay natin. Kung paangat man, dapat tingnan natin kung paangat ba ang buhay natin. Lulubog tayo sa utang kung hindi natin susuriin ang ating buhay kung paangat o pabagsak na ba ang buhay natin. So tingnan natin ngayon, tingnan natin kung magkano talagang kinikita natin. So always consider the principles that I am teaching on income, expenses, assets and liabilities. I-solve niyo po yan, no? Magkano ang income na pumapasok? Magkano ang expenses na lumalabas? Magkano ang assets na meron tayo na naghahatid ng income? At magkano din ang liabilities na naghahatid ng mga expenses? Tingnan po natin yan kasi napakahalaga pong tingnan yung financial statement na yan. Kasi kung hindi natin susuriin ang ating resulta, wala pong mangyayari sa buhay natin. At hanggang 10 taon tayo magtatrabaho sa abroad, babalik at babalik pa rin tayo sa simula. No, babalik at babalik pa rin tayo doon sa unang taon tayong dumating dito para tayong nagsisimulang muli. Panglima po is lifestyle. Ano po yung lifestyle? Lifestyle simply means pamumuhay. No? Kung linggo-linggo gagastos ka ng 100 GD or around 6,000 pesos sa pera natin, no, sa Pilipinas, para sa ating mga tagapakinig sa Pilipinas na hindi magets yung GD, 6,000 pesos linggo-linggo. At kung ang kita mo naman ay nasa 20,000 lang buwan-buwan, wag kang gumastos ng ganun kalaki sa lifestyle mo. Wag kang pumunta sa mall at bibili ng mamahaling bag na nagkakalaga ng 3,000 pesos o di kaya pupunta sa isang lugar at gagastos. Lifestyle, baguhin po natin, no? Paano kami nagkakaroon ng lifestyle sa pamilya ko? Simple po ang ginagawa namin. Pagdating po ng aming family weekend or family day, hindi po kami pumunta sa mamahaling restaurant o sa malls kasi matitempt kaming bumili. But we usually went to the parks, bibili ng konting juice. So ang gastos namin siguro nasa 2 GD lang, no? Pinakamataas na yan. O kung sa ating pera sa Pilipinas, 120 pesos. Ganun lang po ang perang ginagastos namin weekly just to enjoy the lifestyle that I want to give to my family. It's not about the money being spent. It's the time that I am with them. Kaya po, tingnan natin uli yung half dozen things na nagbibigay ng difference sa buhay natin. Ulitin ko po yung half dozen things: philosophy, attitude,
activity and labor. Check results often. And number 5, lifestyle. This is OG Solitario challenging you. Don't just survive, but also thrive. Reach for managed life. Hanggang sa muli po, paalam at God bless.